Buod ng Florante at Laura, aralin bilang 6, magandang alaala, saknong 42 hanggang 50 Sa gitna ng kanyang pagdurusa, inaalala ni Florante ang mga panahong kapiling niya si Laura. Ang mga sandaling iyon ay puno ng saya, lambing at pag-asa. Ang alaala ng kanilang pagmamahalan ang nagbibigay liwanag sa kanyang madilim na kalagayan. Isinasalaysay ni Florante kung paanong ang pagmamahal ni Laura ang naging sandigan niya sa gitna ng takot at pagod. Kahit sa panahon ng pangamba, ang presensya at malasakit ni Laura ay nagbibigay sa kanya ng tapang. Dito ipinapakita ang kapangyarihan ng pag-ibig bilang lakas ng loob. Ipinahahayag ni Florante ang kanyang tiwala at pananalig sa katapatan ni Laura. Sa kabila ng mga pagsubok, naniniwala siyang mananatiling tapat ang iniibig. Ang paniniwalang ito ang nagpapanatili ng kanyang pag-asa. Habang mas lalo niyang nararamdaman ang sakit ng pagkakagapos, mas lalo ring bumibigat ang alaala ng nakaraan. Ang dating saya ay kabaliktaran ng kasalukuyang pighati. Gayunman, pinipili niyang panghawakan ang alaala bilang lakas upang mabuhay. Sa aralin bilang 6, inaalala ni Florante ang masasayang sandali ng kanyang nakaraan kasama si Laura habang siya ay nakagapos sa gubat ng Albania. Sa gitna ng matinding pighati at kawalan ng pag-asa, ang paggunita sa kanilang pagmamahalan ang nagbibigay liwanag sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ipinapakita rito na ang alaala ng pag-ibig ay maaaring maging sandigan at lakas ng loob sa oras ng pagdurusa, kahit masakit ang paghahambing ng nakaraan at kasalukuyan. Si Florante ay sagisag ng taong inaapi ngunit patuloy na umaasa, larawan ng mamamayang pinahihirapan ngunit may alaala ng kabutihan. Pangalawa, si Laura, sagisag ng wagas na pag-ibig, kabutihan at pag-asa. Maaari ring basahin bilang larawan ng dangal at inang bayan na nagbibigay lakas sa kabila ng paghihirap. Ang magagandang alaala ay simbolo ng dating kaayusan, kabutihan at hustisya bago manaig ang kasamaan. At ang pang-apat, pagbabalik tanaw sa nakaraan. Ito ang paraan ni Balagtas upang ipakita ang matinding agwat ng masaya at mapayapang buhay noon, kumpara sa magulo at mapang-aping kasalukuyan. Sa konteksto ng pananakop, ang pagbabalik tanaw ni Florante sa masasayang alaala ay maihahambing sa pag-alala ng mga Pilipino sa panahong may kalayaan at kaayusan bago ang kolonyal na paghahari. Ginamit ni Balagtas ang alaala ng pag-ibig upang ipahiwatig ang pagkawala ng dating kabutihan at katahimikan ng bayan sa ilalim ng mapang-abusong sistema. Ang pag-asa ni Florante kay Laura ay larawan ng pag-asang muling maibalik ang dangal at kalayaan ng bayan. Bilang pag-uugnay sa kasalukuyang panahon, hanggang ngayon maraming tao ang humuhugot ng lakas sa masasayang alaala, alaala ng pamilya, pagmamahal o tagumpay upang magpatuloy sa gitna ng problema at pagsubok. Ipinapakita ng araling ito na ang alaala ng mabuti at tama ay maaaring magsilbing gabay at lakas ng loob upang hindi tuluyang mawalan ng pag-asa. Gintong aral. Ang magagandang alaala ay hindi lamang alaala ng nakaraan, kundi pinagmumulan ng lakas at pag-asa sa kasalukuyan. Kapag ang tao ay may pinanghahawakang kabutihan at pagmamahal, nagkakaroon siya ng dahilan upang magtiis at magpatuloy kahit nasa gitna ng pighati. Para sa gabay na tanong, una, ano ang naaalala ni Florante tungkol kay Laura sa mga saknong na ito? Pangalawa, paano inilalarawan ang epekto ng pag-ibig ni Laura kay Florante? Pangatlo, bakit mahalaga ang mga alaala sa kalagayan ni Florante sa gubat? Pang-apat, paano nagiging sandata laban sa paghihirap ang paggunita sa masasayang karanasan? At panlima, sa anong paraan maihahambing ang karanasan ni Florante sa karanasan ng isang taong dumaranas ng matinding pagsubok sa kasalukuyan?